House Prosecution Panel muling nanindigan na pinag-aaralang mabuti at hindi minadali ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakaantabay din ang Kamara sa magiging tugon ng Senado hinggil sa petisyong inihain sa Korte Suprema na nagsusulong na magsimula na ang impeachment trial. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, sa gitna nga ng iba't ibang petisyon sa Korte Suprema hinggil dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nakaabang na rin yung Kamara sa magiging usad nga nitong petisyon hindi lamang sa Korte Suprema kundi doon nga sa magiging hakbang ng Senado. Nanindigan ang House Prosecution Panel na dumaan sa tamang proseso, pinag-aralang mabuti at hindi minadali ang impeachment complaint ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay kasunod ng paghahain ng isang grupo sa Korte Suprema ng petisyon na kumukwestiyon at nagtutulak na ipahinto ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kahapon lang, mismong si Vice President Duterte na rin ang naghain ng petition for certiorari and prohibition with urgent application for temporary restraining order sa Korte Suprema ukol sa impeachment. Giit ni House Committee on Justice Vice Chair Jervil Luistro na bahagi ng 11-man House Prosecution Team, iginagalang nila ang karapatan ng bawat isa na dumulog sa Korte Suprema. Pero ito pong mga inilatag naming 7 articles of impeachment in the impeachment complaint, I wish to submit ay napag-aralang mabuti, napag-isipan, at nabalanse ang mga ebidensyang pwedeng gamitin kaugnay ng impeachment process na ito. Sa ngayon, pinagkokomento na rin ng Korte Suprema ang Senado sa hiwalay na petisyon na nagtutulak namang agad na nilang simulan ang impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sa isang sulat, formal na rin itong hiniling ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Francis Escudero. Suportado rin niya ni Senadora Risa Ontiveros pero tugon naman ng Senate Majority Bloc. Hintayin na lang natin siguro, with all due respect, ano yung reply ni Senate President. But as we speak, there is a Supreme Court hearing going on. And there is a second case filed stopping the impeachment trial. So lahat ito sub judice if we speak. So hintayin natin din yung resulta ng hearing ng Supreme Court. Sa panig naman ng Kamara, aabangan daw nila kung ano ang magiging usad ng hiwalay na petisyon sa Korte at kung ano ang magiging opisyal na tugon ng Senado rito. We welcome that petition for mandamus, no? Na final nung isang abogado for the Senate to immediately convene as an impeachment court, no? As to the reasons that the Senate is holding unto why they have their own timeline, no? Ito yung mga matters which we leave really to the discretion of the Senate. We will wait and see kung ano pong magiging appreciation ng Supreme Court. Angelic, sa ngayon ay may isang pagdinig ngayong hapon dito nga sa Kamara at inaabangan natin kung ano pa yung magiging komento sa issue ng iba pang mambabatas. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.